Nag-triple-double ang problema ni Coach Tim dahil bukod sa ang laki ng problema niya sa Gilas Pilipinas nung tinalo sila ng Team B, ang layo pa ng lamang, may mga injured pang bigman ng Ginebra at mukhang matagal na raw bago makakabalik. Pinakaunang ginawa ng Ginebra, hinanap nila ang weakness, evaluate ang roster kung balanse pa ba at pinakahuli, mag-explore ng trades. Hindi naman sila mag-evaluate kung walang balak mag-trade, diba? At bago nila gagawin, balik tanaw muna sa bawat skills at performances ng bawat isa sa mga nagdaang conferences. Kung sino yung sa tingin nila bumagsak sa rating at numbers, syempre magdasal ka na lang kasi delikado ka na. Pinaka-latest na injury list nila, si Kemar Carino. Pangalawa, rumor din si Isaac Go, injured na naman. Ang ginawa ni Alfrancis Chua, siya po yung namagitan sa Ginebra kung anong gagawin kasama ni Richard Del Rosario. Silang dalawa ang maghahanap ngayon ng paraan para mapunan ang void ng mga big man. Ang plano kasi na bago bumalik ang Governor's Cup, makahanap na raw ng pupuno sa spot ni Kemar Carino. Kung inaakala nyo na ititrade nila si Kemar Carino, ba hindi po. Gusto ni Coach Tim na i-utilize ang talento ni Carino dahil siya nga naman ay naglalaro ng pang modern big man na can shoot both perimeters at sa 3-point field. Mahina lang sa low post, pero madali lang naman daw siyang mag-improve. Kaya ang tanong, sino naman? May ginagapang umanong player ang Ginebra sa Titan Ultra at sa Blackwater. Hindi gaano matangkad pero pwede na. Pero kung ayaw naman gumana itong plan A, switch na lang daw sa plan B na ang sabi. 6-7 daw to mula din sa isang independent team pero napapaatras ang dalawang Ginebra officials na to kasi alam nila na medyo mahirap makuha ang gusto nila. Alam din nila na hindi nila kauri sa trading ito at hindi sanay na makipagpalitan sa kanila. Wala mo nang sinabi kung sino kasi nga kakaplano pa lang naman pero ayon sa ilang mga sources gaya ni Inside the PBA, parang sa plan A pa lang nila si Isaac Go daw ang unang matatamaan sa trade deal. Base sa memo ng Ginebra player, si Isaac Go meron nilang natitirang ilang buwan sa Ginebra. At sa lahat ng big man na meron ng Ginebra, si Isaac Go din ang pinaka-seldom use o hindi ginagamit ni Coach Tim. Pangalawa naman ito si Norbert Torres. Pero rumor lang naman po ito. Nabanggit kasi ni Coach Tim sa interview na hindi mo nagagalawin si Torres dahil matagal na raw niyang kinukuha ito noon pa. Malaki din ang tiwala ni CTC sa kanya. Kung sa bagay, nung nasa Ross pa yan, shooter naman yan. Pero ngayon na nasa kanila na wala ang kumpiyansa. Baka nga nasa coach lang din ang problema kung paano nila gamitin ang kalang frontline. Pero sa palagay niyo mga kung sino kaya yung tinutukoy na 6-7 big man na yon na nasa dalawang independent team daw na mahirap makuha. Kung mahirap makuha yung big man, makukuha kaya nila ito? Ray ng Batak, inamin sa TNT na masama daw ang loob niya sa management. Pinakauna talaga yung hindi nila nakuha ang PBA title. Kalauna nung nagplano din TNT na magsagawa ng trade dahil maraming players daw hindi naging productive at isa na siya dun. Inaamin naman niya yon, kaya ang masama ang loob niya lalo na nalaman sa social media na ititrade pala talaga siya ng TNT. Ang hindi niya nagustuhan, bagong-bago pa lang siya dyan. Gusto niya makapagkamit ng napakaraming titles kasama ng TNT at para sa kanya ito na raw ang bago niya tinuturing na totoong pamilya at tahanan. Kung sa bagay, sinambatak injury prone. Ang management kasi mabilis magpalit yan sa mga injury prone na parang na-trauma na rin ang TNT sa mga players na ganun. Baka dadagdag lang sa problema sinambatak. Kaya nga ninais nilang kunin talaga si Joshua Monson para palitan siya. Sa tingin ng TNT, much better si Monson kaysa kanya. Pero dapat din namang isipin na ng Batak na basketball ay business lang. Sila kay Danny nga na-trade kahit tinuring siyang face of the San Miguel franchise. Wala kahit retirement jersey. Lahat pwedeng mangyari sa basketball. Sa isang banda, hindi rin naman kasalanan ng Batak na maging injury prone siya. Parte lang yan sa isang buhay atleta. Ang dapat na lang niyang gawin maging magaling. Para kahit saan siya ilagay, dala pa rin niya kanyang pangalan na ito. Kayang umambag kahit saan. At kapag consistent ka, may kukuha naman sa'yo na isang big team. Paulit-ulit lang ang cycle. Kung ako sa kanya habang nasa TNT pa siya, maging magaling siya para magbago ang isip ng management.